Nawawalan na raw ng gana ang China na ponduhan ang ilang malalaking proyekto sa Pilipinas. Mga proyekto sa ilalim ng Build ni dating Pres Rodrigo Duterte. Isa na rito ay ang Mindanao Railway Phase 1 Tagum-Davao-Digos segment na may habang 100 kilometro. Ayon sa Department of Finance DOF, sumulat ito sa China Embassy at nagpahayag na hindi na interesado na pondohan ng China ang proyekto. Noong 2019 pa pala ito dapat sinimulan pero walang nangyari. Noong 2022, walang sagot ang China sa mga hiling ng gobyerno hinggil sa proyekto na may halagang 83 na bilyong piso. Drawing lang, ika nga. Nais ituloy ng gobyerno ang nasabing proyekto pero naghahanap pa ng pwedeng magpondo. Mataas din daw ang interes na pinapatong ng China kaya talo ang gobyerno. Ilang beses binanggit yan noong nakaraang administrasyon pero hindi ito binigyan ng pansin at inakusahan lang ang oposisyon na nanggugulo lang at tinawag na komunista. Ganyan ang mayabang na bansa. Akala lahat ng gawin nila ay hindi papalagan ng mas maliliit na bansa. Sa mga pananalita ng dating koronel na iyan, lumalabas ang pagka-arrogant ng China sa pakikitungo sa mga mas maliliit na bansa. Nagsalita pa ang dating koronel na bakit ganyan daw kumilos ang bansang hinding-hindi naman magiging mas malakas sa China. Ilang proyektong may kinalaman sa tren at riles ang mukhang hindi na rin matutuloy dahil lahat pupondohan dapat ng China, ayon sa nakaraang administrasyon at ayon din sa mga ipinangako ni Duterte noong nangampanya. Mga tren na biyaheng Laguna patungong Bicol at Clark patungong Subic. Sayang. Pero ganun din, kung makakahanap ng ibang pwedeng magpondo itutuloy ang mga proyekto. Sa ngayon, walang malalaking proyektong infrastruktura ang natuloy sa ilalim ng Build ni Duterte. Nawala si Duterte sa palasyo, nawalan na ng interes ang China. Kaya pati sa West Philippine Sea, WPS, ay nagbago na rin ang kilos ng Chinese Coast Guard CCG, at Chinese militia sa mga barko at mangingisda natin. Ilang hindi kanais-nais na insidente na ang naganap, ang pinakabago ay ang banggaan ng barko nating nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at barko ng CCG at militia. Nagkasagutan nga ang dating koronel ng Chinese Air Force at tagapagsalita ng Philippine Coast Guard PCG sa 15th South China Sea International Conference sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Salbahe raw kumilos ang Pilipinas, ayon sa koronel. Hindi umatras si Commodore J. Terrilla at sinabing sino ang tunay na salbaha sa WPS. Sino ang humaharang sa ating mga barko? Sino ang gumagamit ng water cannon? Sino ang tumututok ng laser sa barko natin? At sino ang sadyang bumabangga sa barko natin? Thank you for watching. Please support my small YouTube channel. Like, share, and subscribe.